Habang may bitbit akong mga panggatong, lumayo ako sa camera tapos bumalik ulit. Para kunwari malayo pa yung pinanggalingan ko galing sa bukid ganyan tapos magmumuka akong nangahoy pa. Ganon ang pagbablog. So ano to, behind the scene lang pala itong mga pinapakita ko sa inyo ano. Tabad na kasi ako mag-cut-cut ng video. Bala kayong umintindi na lang dyan. Ngayon, paparlangan ko na yung dalikan. In Tagalog ay sisindihan ko na po yung mga panggatong sa kalan na made of clay. Ba't na nakapatong sa parilya itong kawali? Sisibukan mo siya para umapoy. Ibig sabihin, hihipan or iboblow. Basta iboblow. Lagyan ng mantika. Pag uminit na, ilagay lahat ng minced na bawang la onion. Tapos iwanan hanggang sa masunog. O, diba? Akala nyo kayo lang kayang mang-iwan? Kaya ko din. Pero binalikan ko din agad, baka kasi masayang. Tustahin lang yan hanggang sa umabot sa golden era ni Ramon Magsaysay. Parang ganyan oh. Teka lang, parang nagawa ko na to ah. Ano to, deja vu? So okay na yan, magtira lang ng kaunti para pagisahan natin ng mushroom. Huwag nyo na antayin uminit pa kasi kanina pa yan mainit. Ilaglag ang mushroom or kabuti. Bomya, kinalahati ko lang, di ko nilagay lahat. Kulang pa yata sa kalahati yung nilagay ko. Kasi konti lang naman kailangan ko dyan. Tinabi ko yung natira para sa pangalawang putahe na lulutuin natin mamaya. Isahing mabuti, tapos lagyan ng butter. Pero margarine lang po nilagay ko. Yung nabibili ng tingi-tingi sa palengke. Kasi mahal ang butter, hindi gaya sa Saudi na binibenta ko lang per kilo. Halagang 5 real, ang dami na. Pero dito, Diyos ko, di ko afford. Kasing presyo na ng cheese. Halu-haluin hanggang sa matunaw yung butter. Timplahan ng paminta, tsaka lagyan ng Knorr cubes. Beef flavor ang nilagay ko, pero bahala ka kahit anong gusto mo. Pwedeng chicken, ostrich, or iguana. 2 piraso nilagay ko. Haluing maigi hanggang sa matunaw na yung cubes. Tapos budburan ng all-purpose flour. 1 cup ang nilagay ko. Gisahin ulit ng maigi. Pwede palang isabay sa paggisa ang harina, ano? Buti na lang napanood ko sa TikTok. Lagyan ng tubig galing sa poso na mabuhangin. Kutuban mo lang kung gaano karami ilalagay mo. Pag kumulo na, lagyan ng fresh milk. Or kahit na anong klase, ayan natapon pa. Bibiglain dapat kasi yung pagbuhos. Basta kahit na anong klase ng gatas na available sa rep nyo or sa tukador ninyo, ilagay nyo dyan. Kung wala, pwedeng gatas ng ina. Kasi best for babies naman yun eh. Up to 2 years of age and beyond. Or higit pa, ganun. Ilan na ba edad mo? Diba higit 2 years old ka na? O di pwede pa rin. Lagyan ng toyo paunti-unti lang para lang magkakulay siya. Ulit-ulitin hanggang sa makuha mo yung kulay na gusto mo. Huwag nyo nang lalagyan ng asin kasi maalat na yung Knorr cubes. Tinikman ko, masarap na, kaya okay na yan. Itabi na natin ang mushroom soup. Ngayon, sa panibagong kawali, buti na lang talaga 2 kawali namin. Maliit nga lang ito. Lagyan ng mantika at hayaang uminit ng uminit. Tapos, ayan. So, alam nyo na kung ano lulutuin natin. May nabili kasi akong CDO ulam burger sa may Robinsons Supermarket sa San Carlos Town Center. 70 pesos lang isang container. 6 na piraso na yung laman. So, tama po yung iniisip nyo. Magluluto ako ng burger steak in mushroom soup ala Jollibee. Kuhang-kuha ko naman na yung lasa ng mushroom soup. Pero dito sa burger, di ko sure kasi binili ko lang naman ito. Kaya pinapaubaya ko na sa CDO yung kalalabasan ng luto ko. Tinabi ko muna, maya ko natikman. Pumunta muna ako dito sa bukid para kumuha ng papaya. Ayun pala yung papaya na pinagkuhanan ko last vacation ko. Buhay pa rin hanggang ngayon, namumunga pa. Kaso masyado ng mataas kaya dito na lang ako kukuha sa may mababang paaralan. Sasahog ko kasi sa papaya yung kabote. Tapos sasagsagan lang ng bagoong para may sabaw. Kasi ayaw ng tatay ko pag anong mga luto sa burger stick ba. Tatalakan niya ako. Gusto niya kasi yung may mga sabaw na ulam. Parang nung last vacation ko din, nagluto ako dati ng tahong. Ginawa ko siyang baked mussels. Yung inoven ko ba, tapos may cheese sa ibabaw. Diyos ko, napagalitan ako, be. Expect niya kasi yung sinabawan sa luya na may kamatis, yung gagawin kong luto sa tahong. Hindi pala. Kaya ngayon, heto, sasabawan ko yung natirang kabote. Wala kaming pananim na ampalaya, pero yun sana yung mas bagay dito. Yung talbos lang ba, kaya kumuha na lang ako ng mga talbos ng saluyot. Pwede rin naman daw ito. Okay na yan, uwi na tayo. So, madali na lang itong susunod na lulutuin ko, ano? Medyo natagalan lang ako sa pagbabalat nitong papaya. Ganito yung kagandahan kapag sa labas ka lang nagluluto, kasi kahit na makalat ka, or sadyain mo mang magkalat talaga, katulad dyan sa ginagawa ko, walang problema kasi may walis tingting naman. After ko mabalatan at makorkor yung buto ng papaya, ginalip-galip ko na ng medyo maninipis. Ganyan sa nakikita nyo. Ayan, tapos ko nang maipreparatory lahat ng mga sangkap. Lagyan ng tubig na mabuhangin ang kaserola. Lagyan ng dinikdik na loya. Tapos takpan. Ay, ba't ganun? Naging sahog niya yung takip. Mali pala yung nakuha ko. O, ito sakto na. Antayin kumulo. Kapag kumikibot-kibot na yung tubig, sagsagan na ng inasin or bagoong. Lagyan lang pala. Hindi mo man kasi pwedeng sagsagin yan kasi boneless eh. Ang sinasagsag lang kasi na bagoong yung may laman na isda. Hence, lagyan mo na rin ng seasoning. Lagyan mo ng asin kung ayaw mong masyadong gamitin na pampaalat yung bagoong. Yung iba kasi, konting bagoong lang nilalagay, pampaamoy lang ba. Pero yung pampaalat nila, asin pa rin. Ilagay na yung papaya, tapos isunod
sumunod agad yung kabute. Actually, dapat mas mauna yung kabute kasi matigas siya. Kaso, na-realize ko na lang yan nung naluto na. Mayat maya ay ilagay na yung dahon ng saluyot, tapos pakuluan lang ng kaunti hanggang sa maluto na lahat ng mga gulay. Tinikman ko lang saglit, baka maalat, pero carry na. Kaya ipinasok ko na sa loob ng kusina. Inuna ko ng sandukin tong burger steak. Wait lang, nauuna yung voice over. Masarap kaya ito? Masarap naman siguro, no? Lalo na sa mga gutom. Tapos ito naman yung sinabawan na papaya. Dito na natin gagamitin yung tinusta kong bawang kanina. Ganyan kasi yung sineserve sa Jollibee, 'di ba? May toasted garlic sa ibabaw. Ngayon, kain na po tayo. Unahin ko ng tikman itong burger steak. Masarap yung sauce, malasa, creamy. Sauce pa lang, pwede ng pang-ulam. 8/10 siguro kasi medyo matigas pa yung mga tangkay ng mushroom. Pero yung burger patty, 6/10. Pwede na, kaso may nalalasahan kasi akong matamis. Hindi gaya nung burger sa Jollibee, amoy pa lang ang sarap na talaga. Mura lang din naman kasi bili ko. Kung Angus beef burger sana, mas masarap. Kaso ang mahal. Nasa 400 pesos, 4 na peraso yata. Ito namang may sabaw, simple lang pero masarap. Matigas nga lang din yung mga tangkay ng mushroom na sumama. 8/10 na lang din siguro. Nilit yung sariling luto. So, yun lang. Kain natin kayo. Baka nagutom na kayo. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy and hungry.